Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pagkatao. Habang nililinis ko ang putik sa sapatos ni Marcos, ibinibigay naman niya ang kanyang buong mundo sa kama ng isang ahas. Wala kang silbi, Mirelda, ang bulyaw ni Doña Severina. Ngunit sa bawat tahi ng aking karayom, dahan-dahan kong hinahabi ang inyong katapusan. Sino ang luluhod kapag ang alabok ay naging ginto? Handa na ba kayong masunog sa apoy ng aking katahimikan? O mananatili na lamang ba kayong bulag sa sarili ninyong kasalanan? Hindi ko siya mahal, Celine. Huwag kang mag-alala. Mirelda is just like a faded old rag in this house. Kapaki-pakinabang pero wala nang halaga. Pinapanatili ko lang siya rito dahil sa utang na loob ni Mami sa pamilya niya. Pero ikaw ang buhay ko. Ang boses ni Marcos na dati ay tila musika sa pandinig ni Mirelda, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang puso. Nakatayo si Mira sa labas ng kanilang silid. Bit-bit ang isang tumpok ng mga bagong plansang polo ni Marcos. Ang bawat hibla ng tela ay maingat niyang nilagyan ng gawgaw at pinadaan sa mainit na bakal hanggang sa maging perpekto ang bawat tupi, katulad ng pag-aalagang ibinibigay niya sa kanilang asawa sa loob ng 3 taon. Ang init mula sa mga damit ay humahapdi sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Dahan-dahang binitiwan ni Mira ang hawak na tumpok ng damit sa silya sa labas ng pinto. Walang ingay na nalikha ang pagbagsak ng mga tela. Tila ba sumasabay ang mga ito sa kanyang pagkatao na dahan-dahang naglalaho sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa paglalaba at pagbuburda para sa mga kliyenteng mayayaman sa Intramuros ay nanginginig nang hindi niya mapigilan. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan, isang bara na tila isang malaking bato na ayaw magpadaan ng hangin. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tunay na pait ay walang tunog. Ito ay isang malalim na balon na unti-unting lumulunod sa kanya. Mirelda, bakit nakatambak lang ang mga damit dyan sa labas? Napakabagal mo talagang kumilos. Ang matinis at mapang-uring tinig ni Doña Severina ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumabas ang kanyang biyanan mula sa kabilang silid. Hawak ang isang mamahaling tranghat na gawa sa ivory, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan. Tandaan mo, kung hindi dahil sa pagbabayad ko ng hospital bills ng nanay mo noon, baka sa kalsada na kayo namatay. At ngayon, pati ang pag-aayos ng gamit ng asawa mo, hindi mo pa magawa ng maayos? Amdi-dandi tampasing na mo. Yumuko si Mira, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok na tabunan ang kanyang mukhang namumutla. Pasensya na po, Mama. Dadalhin ko na po sa loob. Mahinahon niyang sagot, bagaman ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog sa kanyang bibig. Ang pagbanggit sa utang na loob ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang likuran. Iyon ang kadenang pumipigil sa kanya na lumaban. Ang dahilan kung bakit tinatanggap niya ang bawat dura ng tadhana ng nakangiti. Bumukas ang pinto at lumabas si Marcos. Maayos na ang suot at tila walang bakas ng katatapos lang na pakikipag-usap sa kabit. Tiningnan niya si Mira nang may halong pagkadiri, tila ba isang insekto ang nasa harapan niya. Kinuha niya ang kanyang coat mula sa tumpok na dala ni Mira at mabilis na tinalikuran ng asawa. Gayunpaman, sa paghatak niya sa coat, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa nito at gumulong sa paanan ni Mira. Isang makintab na gintong anting-anting sa anyo ng isang hikaw na may pulang bato. Isang hiyas na alam ni Mira na hindi kailanman naging kanya. Ang liwanag ng pulang bato ay tila isang mapanuyang mata na nakatingin sa kanya. Sinasaksak ang huling bahagi ng kanyang dignidad na pilit niyang itinatago. Pinulot ni Mira ang hikaw. Ang lamig ng metal ay sumugat sa kanyang palad. Tumingin siya sa likod ni Marcos na papalayo na, patungo sa mundong hindi siya kabilang. Sa gitna ng marangyang bahay na ito, na bawat sulok ay nilinis at inalagaan niya,
Naramdaman ni Mira ang isang napakatinding ginaw. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Hanggang kailan mo itatahi ang dangal ng pamilyang ito gamit ang sarili mong mga luha? Mula ngayon, si Celine ang magsisilbing katuwang ko sa mga gawain sa opisina at maging dito sa bahay. Siya ang aking bagong personal assistant, Mirelda. Ayokong makarinig ng anumang reklamo. Treat her with respect. Ang mga salitang binitawan ni Marcos habang dumarating sila ni Celine sa bungad ng mansyon ay tila mga bubog na pilit isinusubo sa bibig ni Mira. Nakatayo si Mira sa gilid ng hagdanan. Hawak ang isang basahang-basa at timba ng tubig na ginamit niya sa pagpupunas ng mga dekorasyong kristal sa sala. Ang amoy ng chlorine at sabon ay humahapdi sa kanyang mga sugat sa kamay. Ngunit mas mahapdi ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Celine. Isang mapang-uyam ng ngiti na tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng kay Mira. Suot ni Celine ang isang hapit na bestidong sutla na kulay lila. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila nanunubok sa payak na duster na suot ni Mira. Hi, Ate Mira. Sana maging magkasundo tayo. Malaki raw ang maitutulong ko kay Marcos para hindi na siya masyadong napapagod sa trabaho. Malambing na wika ni Celine. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at puno ng lason. Hindi nakaimik si Mira. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bumibilis ang pintig sa takot at galit na hindi niya mailabas. Upang takasan ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon, nagpaalam si Mira na pupunta sa palengke upang mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Sa gitna ng ingay at siksikan sa makipot na daan ng Quiapo, naramdaman ni Mira ang pansamantalang kalayaan. Ang bawat sigaw ng mga tindero at ang amoy ng sariwang isda at tuyong dahon ay tila nagpapaalala sa kanya na may mundo pa sa labas ng kanyang impyerno. Ngunit sa kabila ng rami ng tao, nananatili siyang nag-iisa, isang anino na nawawala sa karamihan. Habang maingat niyang pinipili ang mga kamatis, isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang tumigil sa kanyang harapan. Suot nito ang isang maayos na barong at may dalang aura ng kapayapaan na hindi pamilyar kay Mira. Mirelda de la Cruz? Tanong ng lalaki sa isang baritono at kalmadong boses. Nagulat si Mira at dahan-dahang tumango. Ako si Attorney Leandro Javier. Matagal na kitang hinahanap, Mirelda. May mga bagay tungkol sa iyong nakaraan na kailangan mong malaman. Inabot ng lalaki ang isang puting card na may gintong tatak. Hindi ka nararapat sa buhay na pinili mo para sa iyong sarili dahil lamang sa utang na loob. Ang tunay na mana ay hindi lamang pera, kundi ang kalayaang mabuhay ng may dangal. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Bago pa man makasagot si Mira, mabilis na nawala ang lalaki sa gitna ng dagsa ng mga tao na tila isang panaginip na nag-iwan ng isang konkretong ebidensya sa kanyang palad. Maingat na itinago ni Mira ang card sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso, natatakot na baka makita ito ng sinuman. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang utos na tila huling pako sa kanyang krus. Nakatayo si Doña Severina sa itaas ng hagdanan, habang si Selene ay nakaupo sa paboritong silya ni Mira sa balkonahe. Mirelda, tapos na bang mailipat ang mga gamit ni Celine sa guest room? Tanong ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Huwag kang tumayo lang dyan. Ihanda mo ang silid, lagyan mo ng pinakamagandang kumot, at siguraduhin mong mabango ang paligid. Mula ngayon, dito na muna titira si Celine para mas mapabilis ang trabaho nila ni Marcos. Pondamambasi manidom podi. Ang bawat hakbang ni Mira patungo sa guest room ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bigat ng kanyang binti ay tila kasing bigat ng kanyang kalooban. Habang inilalatag niya ang mapuputing kumot sa kama, kung saan alam niyang maaring doon din hihiga ang kataksilan, naramdaman ni Mira ang isang mainit na luha na pumatak sa telang kanyang hinahawakan.
Hanggang kailan mo hahayaang yurakan ang sarili mong pamamahay bago ka matutong lumaban? Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita sa hardin ay nanunuot sa bintana. Ngunit para kay Mirelda, ang bawat samyo nito ay tila nagdadala ng paalala ng kanyang sariling pagkabulok sa loob ng mansyong ito. Maaga siyang gumising upang ihanda ang agahan, ngunit sa halip na pasasalamat, ang boses ni na Doña Severina at Marcos na nagmumula sa silid-aklatan ang sumalubong sa kanya. Hindi sinasadyang narinig ni Mira ang mabilis at tensyong pag-uusap ng dalawa tungkol sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. Kailangan na nating pirmahan ang pagbebenta sa lupa sa Cavite, Marcos. The creditors are breathing down our necks. At kung hindi tayo makakabayad sa susunod na buwan, pati itong bahay ay mapapasama sa foreclosure. Ang nanggagalaiting bulong ni Doña Severina. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay may bakas ng takot. Tumugon si Marcos ng may halong pagkabigo. I know, Mommy. Pero kailangan nating gawin ito ng tahimik. Kapag nalaman ng publiko na bagsak na ang Vergara Group, mawawala ang tiwala ng mga investors na nililigawan natin para sa bagong proyekto. Napahawak si Mira sa kanyang dibdib. Ang kaba ay tila isang mabilis na tambol na pumapalo sa loob ng kanyang tadyang. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng may buong katapatan, ang pamilyang laging nagpapakita ng yaman at dangal, ay isa palang gumigibang gusali na pilit na itinatayo ng mga kasinungalingan. Napagtanto niya na ang dahilan ng pagpapakasal ni Marcos kay Selene ay hindi lamang dahil sa pag-ibig, kundi isang desperadong hakbang upang makakuha ng puhunan mula sa pamilya ng babae. Dahil sa bigat ng kanyang natuklasan, naglakad si Mira patungo sa kusina ng parokya ni Sister Amparo. Doon, sa gitna ng usok ng malalaking kawan ng lugaw at amoy ng bagong sayang na kanin, nakahanap siya ng pansamantalang santuwaryo. Si Sister Amparo, na may mga kamay na kasing lambot ng kanyang puso, ay tahimik na tumabi sa kanya. Mira, anak, ang sampagwita ay nananatiling mabango kahit napitasin at itahi sa isang kwintas. Ngunit tandaan mo, ang pagtitiis ay hindi laging kabanalan kung ang pinagsisilbihan mo ay ang kasamaan at panlilinlang. Ang malumanay na paalala ng madre habang hinahaplos ang balikat ni Mira. Naramdaman ni Mira ang init ng mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Ang mga salitang iyon ay tila isang liwanag sa madilim na kuwebang kanyang kinaroroonan. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pagiging martir ang tanging paraan upang bayaran ang kanyang utang na loob. Ngunit sa bawat haplos ni Sister Amparo, tila unti-unting napuputol ang mga tanikalang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang katahimikan ay hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa isang umuusbong na plano. Pagbalik ni Mira sa mansyon ng dapit hapon, ang bahay ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang maliit na silid, ang matinis na tunog ng telepono sa sala ay bumasag sa kapayapaan. Dahil walang ibang tao sa paligid, dahan-dahan niyang itinaas ang receiver. Ang boses sa kabilang linya ay formal at tila nagmumula sa isang malayo at malamig na lugar. Good afternoon. Is this the residence of the late Mrs. Ruth Montesilo's relatives? This is the Medical Records Department of San Jose Hospital. We would like to inform you that the final verification of our confidential files and inheritance directives is now complete. May we speak with Mirelda de la Cruz? Ang puso ni Mira ay tila tumigil sa pagtibok sa sandaling iyon. Ang pangalan ng kanyang lola, na dati ay isang bulong lamang sa mga kwento ng kanyang ina, ngayon ay tila isang malakas na sigaw na tumatawag sa kanya mula sa kabilang buhay. Sino ba talaga si Ruth Montesillo at anong lihim ang itinatago ng ospital na ito na maaring bumago sa kanyang tadhana magpakailanman? Mirelda, tila hindi ko nakakayanin ang susunod na buwan. Ang aking puso ay dahan-dahang nanghihina
At ang tanging inaalala ko ay ang kinabukasan ninyo ni Marcos. Huwag mong hayaang mamatay akong nakikita kayong naghihirap. Ang boses ni Doña Severina ay mahina at nanginginig, malayo sa dating matigas at mapagmataas na tono na nakagawian ni Mira. Nakahiga ang matanda sa kanyang malapad na kama. Ang mga kumot na yari sa mamahaling lino ay tila lumalamon sa kanyang tila lupaypay na katawan. Sa tabi ng kama, nakatayo si Mira na may hawak na mangkok ng mainit na sopas. Ang usok nito ay humahalo sa amoy ng mga gamot at langis na nagbibigay ng bigat sa hangin ng silid. Kahit alam ni Mira ang mga pasakit na idinulot ng biyenan, hindi pa rin niya magawang tiisin ang nakikitang paghihirap nito. Ang kanyang puso, na pinalaki sa turo ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob, ay muling naging marupok sa harap ng pagkukunwari. Mama, uminom muna kayo ng sabaw. Magiging maayos din ang lahat. Malumanay na sagot ni Mira habang maingat na iniaayos ang una ng matanda. Ngunit sa likod ng mga matang tila malabo na, nagkukubli ang isang matalas na plano. Inabot ni Doña Severina ang isang luma at makapal na folder mula sa kanyang side table. Ang bawat pahina nito ay tila nagdadala ng bigat ng mga nakatagong utang at kasunduan. Kailangan ko ang tulong mo, anak, para maprotektahan ang ating tiyangge at ang iyong munting negosyo sa paglalaba mula sa mga taong gustong kumuha nito. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Ito ay para lamang sa legal na proteksyon upang hindi ka nila magalaw. Ang mapanlin lang na paliwanag ng matanda. Hindi alam ni Mira na ang papel na nasa kanyang harapan ay hindi para sa proteksyon, kundi isang ulat ng pag-ako sa mga malalaking utang ni Marcos at ang pagbibigay ng karapatan sa kanyang mga munting kinikita upang pambayad sa mga bisyo ng asawa. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang panulat. Ang bigat ng metal sa kanyang daliri ay tila isang babala na hindi niya pinakinggan. Ang tunog ng dulo ng panulat na gumuguhit sa papel ay tila isang hatol na unti-unting pumapatay sa kanyang huling pag-asa para sa sariling kalayaan. Pagkatapos niyang lumagda, isang mabilis at panandaliang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Severina. Isang ngiting hindi puno ng pasasalamat, kundi ng tagumpay ng isang maninila. Kinabukasan, habang maagang naglilinis si Mira sa pasilyo, malapit sa banyo ng mga bisita, isang kakaibang tunog ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang tunog ng hirap na paghinga at ang sunod-sunod na pagduwal ay nanggagaling sa loob. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, nakita niya si Celine na nakaluhod sa sahig. Maputla ang muka at nanginginig ang mga kamay habang nakakapit sa gilid ng lababo. Ang amoy ng asim at pait ay humahalo sa mahahapdi niyang hininga. Sa likod ni Celine, mabilis na lumapit si Marcos at hinaplos ang likod ng babae nang may pag-aalalang hindi kailanman nakita ni Mira para sa kanyang sarili. Ayos ka lang ba? Kailangan nating mag-ingat para sa bata. Ang pabulong na wika ni Marcos na tila isang kulog sa pandinig ni Mira. Nanigas ang buong katawan ni Mira sa kanyang kinatatayuan. Ang throb ng kanyang sentido ay tila sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso na ngayoy nadudurog sa katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. May buhay na namumuo sa gitna ng kanilang kataksilan habang siya ay unti-unting pinapatay sa loob ng sarili niyang tahanan. Hanggang kailan mo kayang diligan ng iyong mga luha ang halamang lumalaki sa bakuran ng iyong kaaway? Ang bango ng mainit na kare-kare at ang halimuyak ng mga kandilang seryo ay bumabalot sa malawak na sala ng mansyon ng mga Vergara. Ngayong araw ang unang anibersaryo ng kamatayan ng patriarch ng pamilya at ang mga piling panauhin mula sa matatandang angkan ng Intramuros ay nagkakatipon. Suot ang kanilang mga dekalidad na barong at itim na bestida. Si Mirelda, na kanina pang madaling araw gising upang ihanda ang bawat detalye ng handaan, ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay namumula sa init ng kalan at ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod.
Ngunit para sa pamilyang kanyang pinagsisilbihan, siya ay isa lamang bahagi ng mga kagamitan sa bahay. Naroon, ngunit hindi kinikilala. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Doña Severina na may hawak na kopa ng alak. Ang kanyang muka ay balot ng isang pekeng kabanalan habang nakatingin sa mga panauhin. Mga kaibigan, sa araw na ito ng pag-alaala, nais naming ipahayag ang isang biyaya. Ang aming pamilya ay muling magkakaroon ng tagapagmana. At upang masiguro na ang batang ito ay isisilang sa isang tahanang puno ng pagpapakumbaba at kalinisan, gagawin natin ang isang tradisyon ng paglilinis. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Celine na nakaupo sa isang mataas na silya na tila isang reyna, habang si Marcos ay nakatayo sa kanyang likuran ng may pagmamalaki. Mirelda, lumapit ka. Ang malamig na utos ni Doña Severina. Ang boses nito ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Bilang tanda ng iyong pasasalamat sa pamilyang kumupkop sa iyo at bilang pagkilala sa babaeng magdadala ng kinabukasan ng mga Vergara, ikaw ang magsasagawa ng ritual ng paghuhugas ng paa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Dahan-dahang lumapit si Mira, ang kanyang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Inilapag niya ang isang pilak na planggana na puno ng tubig na may mga talulot ng rosas sa paanan ni Selene. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang tumama sa malamig na sahig. Isang tunog ng marahas na pagkiskisit ng tela sa semento na tila sumasalamin sa pagkadurog ng kanyang huling hibla ng dangal. Habang nakaluhod sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang asawa, naramdaman ni Mira ang init ng kahihiyan na umaakyat sa kanyang mukha, mas mahapdi pa sa anumang apoy. Gawin mo na, Mirelda, para ito sa bata. Huwag mong pairalin ang iyong selos sa harap ng mga bisita. Ang pabulong na wika ni Marcos na ang boses ay puno ng babala at kawalang puso. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa likuran ni Mira. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang mga paa ni Celine at inilubog sa tubig. Ang lamig ng tubig ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, habang ang matinis na halakhak ni Celine ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang sarap naman ng pakiramdam, Ate Mira. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok, ha? Baka kasi madumihan ang magiging anak ni Marcos. Ang mapanguyam na wika ni Celine habang tinitingnan ang nakayukong ulo ni Mira. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Mira patungo sa tubig. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumisimbolo sa kanyang nagngangalit na damdamin sa ilalim ng kanyang katahimikan. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang bukong-bukong ni Celine. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at ang tunog ng mabibigat na hakbang sa makintab na sahig ay bumasag sa eksenang iyon. Ang lahat ay napalingon sa direksyon ng pinto. Naroon si Attorney Leandro Javier, hawak ang isang makapal na pulang sobre na may selyong ginto. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyo na dumating upang wasakin ang mapanlinlang na kapayapaan ng mga Vergara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mira na kasalukuyan pa ring nakaluhod at basang-basa ang mga kamay. Itigil ninyo ang kabuktutang ito. Ang malakas at maautoridad na wika ni Leandro na umalingaw-ngaw sa buong sala. Narito ako upang basahin ang huling habilin ni Doña Ruth Montesillo. At bago kayo magpatuloy sa pagtrato sa babaeng ito na tila isang alipin, dapat ninyong malaman kung sino talaga ang tunay na may-ari ng lupang inyong kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Ang bawat panauhin ay tila naging mga ribultong bato
Ang kanilang mga kopa ng alak ay nakatigil sa ere habang ang lahat ng paningin ay nakapako kay Attorney Leandro Javier. Si Mirelda, na nasa sahig pa rin at nakaluhod, ay naramdaman ang lamig ng tubig sa kanyang mga kamay na dahan-dahang humahalo sa init ng kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pumapalo sa loob ng kanyang tadyang. Isang tunog na siya lamang ang nakakarinig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Anong kahibangan ito, Attorney Javier? Ang boses ni Doña Severina ay pumiyok. Ang kanyang mukha na dati ay mapagmataas ngayon ay nababalot ng halo-halong galit at kalituhan. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga Vergara sa loob ng ilang henerasyon. At sino si Ruth Montesillo para manghimasok sa aming pribadong pagtitipon? Umalis ka rito bago ko tawagin ang mga gwardya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tranghat. Ang mga butil nito ay tila sumasalamin sa kanyang panginginig. Hindi natinag si Leandro. Lumakad siya nang dahan-dahan patungo sa gitna ng sala. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na nara ay tila isang hatol na papalapit. Doña Severina, alam nating dalawa na ang titulong hawak ninyo ay matagal nang nakasangla sa Montesillo Holdings dahil sa mga utang na hindi ninyo mabayaran. At si Ruth Montesillo, siya ang babaeng itinago ninyo sa kaalaman ni Mirelda sa loob ng maraming taon. Siya ang tunay na lola ni Mira, ang ina ng kanyang yumaong ina na inyong pinagkaitan ng katotohanan. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw mula sa mga panauhin. Si Marcos ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Celine ay humigpit hanggang sa mapadaing ang babae. That's impossible! Wala kaming kilalang Ruth Montesillo. My wife is a nobody. Isang hamak na labandera lang siya nang kinuha namin. Ang pasigaw na wika ni Marcos, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang lumalalang takot. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang pulang sobre. Ang tunog ng pagpunit sa selyo ay tila pagpunit din sa huling maskara ng mga Vergara. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento at nagsimulang magbasa sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Ako, si Ruth Montesillo, sa hustong kaisipan, ay ipinapamana ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang Montesillo Shipping Lines, ang lupain ng Intramuros, at lahat ng aking bank accounts sa aking kaisa-isang tagapagmana, ang aking apo na si Mirelda de la Cruz. Tila tumigil ang mundo para kay Mira. Ang kanyang mga kamay na kanina ay hawak ang paa ni Celine ay dahan-dahang bumitaw. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, itinaas niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marcos, ang pagkagimbal sa mukha ni Celine, at ang nagngangalit na anyo ni Doña Severina. Ang tubig sa planggana ay gumalaw. Lumilikha ng maliliit na alon na tila sumisimbolo sa pag-apaw ng kanyang sariling kapangyarihan na matagal nang nakabaon. Kasinungalingan, isang malaking pandaraya ito. Ang sigaw ni Doña Severina ay pumailan lang sa buong mansyon. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng puot. Mirelda, anong kamandag ang ipinakain mo sa abogadong ito? Hindi ka kailanman magiging isang Montesillo. Isa kang magnanakaw. Isang hamak na pulubi na pumasok sa pamamahay ko upang sirain ang aming dangal. Tumayo si Mira mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang tindig ay hindi na tila isang alipin, kundi isang babaeng nakatuklas ng kanyang tunay na halaga. Habang ang lahat ay nagkakagulo, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Kung ang lahat ng karangyaan ng mga Vergara ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ni Mira, sino na ang tunay na luluhod sa paanan ng sino? Hindi na lumingon si Mirelda habang tinatahak niya ang pasilyo palabas ng mansyon ng mga Vergara. Ang bawat paghakbang ng kanyang mga paa sa makintab na sahig na siya mismo ang naglampaso kaninang umaga ay tila isang malakas na tunog
na sumisigaw ng kanyang kalayaan. Naririnig pa rin niya ang naghihisteryang sigaw ni Doña Severina mula sa sala, ang mga salitang magnanakaw at walang utang na loob na tila mga palasong ibinabato sa kanyang likuran, ngunit hindi na ito tumatagos sa kanyang balat. Ang hangin sa loob ng bahay na yon ay tila naging lason at kailangan na niyang huminga. Sa labas ng malaking gate, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Doon, muling hinarap ni Mira si Attorney Leandro Javier. Ang lamig ng gabi sa Intramuros ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila dahan-dahang binubura ang init ng kahihiyan mula sa ritual ng paghuhugas ng paa. Wala siyang dalang kahit anong gamit, kundi ang suot niyang payak na duster at ang maliit na pitakang naglalaman ng ilang barya. Iniwan niya ang lahat ng alaala ng kanyang pagkaalipin sa loob ng mga pader na yon. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, Mirelda. Isang apartment na pag-aari ng iyong lola na matagal nang inihanda para sa sandaling ito. Malumanay na wika ni Leandro habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang formal na pagwawakas sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa loob ng sasakyan, tumingin si Mira sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring may mga kalyo sa pagtatahi at paglalaba. Ngayon, ang mga kamay na ito ang hahawak sa timon ng isang imperyo. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato sa kanyang kandungan. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Mira ang kanyang sarili sa isang maliit, ngunit malinis na apartment sa Makati. Ang amoy ng bagong pinturang pader at ang katahimikan ng paligid ay tila isang gamot sa kanyang pagod na kaluluwa. Ngunit ang katahimikang ito ay mabilis na bumasag nang ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito ang mahinahon na katok ni Leandro. Ito ay isang desperadong paghampas na tila humihingi ng atensyon. Nang buksan ni Mira ang pinto, naroon si Marcos. Ang kanyang barong ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi alam ni Mira kung totoo o gawa-gawa lamang. Sa isang iglap, bumagsak si Marcos sa kanyang mga tuhod sa harap ni Mira. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng duster ng asawa. Mira, patawarin mo ako. Nabigla lang ako kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko sa harap ni Mommy. Ang pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagnanasa. Mahal kita, Mira. Alam mo yan, ang lahat ng nangyari kay Celine. Isang pagkakamali lang yun. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang reyna ng buhay ko. Huwag mo akong iwan sa gitna ng kaguluhang ito. Kailangan kita, Mira. Kailangan ka ng pamilya natin. Tiningnan ni Mira ang lalaking dati ay tinitingala niya ng may buong pagmamahal. Ngunit sa halip na awa, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pait. Ang bawat salita ni Marcos ay tila isang maruming putik na pilit na ipinapahid sa kanyang bagong silang na kalayaan. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Marcos, hindi pananabik para sa kanyang pag-ibig, kundi para sa kayamanang hawak na niya ngayon. Ang maskara ng pagsisisi ay hindi sapat upang pagtakpan ang amoy ng kasakiman. Dahan-dahang binawi ni Mira ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Marcos. Ang tunog ng paggaspas ng tela ay tila isang formal na paghihiwalay. Kailangan mo ako, Marcos? O kailangan mo ang pera ni Ruth Monticello? Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit tila isang talim ng kumpit na humiwa sa hangin. Ang luhang yan ay hindi para sa akin. Iyan ay para sa mansyong mawawala sa inyo. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Mira habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto sa harap ng nakaluhod na asawa. Ang isang pusong matagal na dinurog at ginawang tuntungan. May puwang pa ba para sa isang pagkakataong muling maniwala sa pag-ibig? O ang tanging ititira na lamang nito ay ang malamig na apoy ng katarungan?
Ang katahimikan sa loob ng bagong apartment ni Mirelda ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang pagod na katawan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nagising sa matinis na boses ni Doña Severina o sa padabog na mga hakbang ni Marcos. Sa halip, ang tanging gumising sa kanya ay ang dahan-dahang pagpasok ng sinag ng araw sa pagitan ng mga kurtina at ang mahinang huni ng mga ibon sa labas. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay laging basa ng sabon at chlorine, ngayon ay tuyo at tila nagpapahinga. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang hinahawakan niya ang isang basong tubig. Hindi na siya kailangang magmadali para pagsilbihan ang sinuman. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa labas ng kanyang gusali, tila isang linta na ayaw bumitaw, naroon si Marcos. Hindi na siya nakaluhod, ngunit ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng matinding desperasyon. Nang lumabas si Mira upang makipagkita kay Attorney Leandro, hinarang siya ng asawa. "Mira, please, talk to me. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. I realized how much I've taken you for granted. Let's start over. I'll fire Celine, ibabalik natin ang dati." Yang pagsusumamo ni Marcos habang pilit na hinahawakan ang braso ni Mira. Ang boses niya ay puno ng emosyong tila galing sa isang praktisadong aktor. Tiningnan siya ni Mira ng diretso sa mga mata. "You're not sorry because you hurt me, Marcos. You're sorry because the person you treated like a rug turns out to be the owner of the floor you're standing on." Mahinahon niyang sagot sa wikang Taglish. Sapat na upang maramdaman ni Marcos ang talas ng kanyang bawat salita. Hindi na siya ang babaeng madaling makuha sa matatamis na pangako. Ang bawat I love you ni Marcos ay tila isang sirang plaka na wala ng kahulugan sa kanyang pandinig. Sa kabila ng panggugulo nito, ginamit ni Mira ang pagkakataon upang pag-aralan ang kilos ng asawa. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito at ang panay na pagtingin sa kanyang mamahalin, ngunit lumang relo, mga palatandaan ng isang taong hinahabol ng malaking pagkakautang. Nang hapon ding iyon, sa payo ni Leandro, nagtungo si Mira sa isang tahimik na kafe sa tapat ng isang marangyang hotel. Doon, mula sa madilim na sulok, pinagmasdan niya ang paligid. Ang layunin niya ay obserbahan ang mga taong dating humamak sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Mula sa isang itim na sasakyan, bumaba si Celine. Wala itong kasamang alalay at tila balisa ang bawat kilos nito. Panay ang lingon sa paligid habang hinihila ang kanyang suot na hood upang takpan ang muka. Pumasok si Celine sa isang liblib na bar sa gilid ng hotel. Sinundan siya ni Mira ng tingin at pagkaraan ng ilang minuto, isang lalaking naka-leather jacket at may takip na muka ang lumapit sa mesa ni Celine. Nakita ni Mira ang palitan ng mga dokumento at ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kamay ni Celine, isang hawak na hindi para sa trabaho, kundi puno ng pamilyaridad at lihim na ugnayan. Ang mukha ni Celine ay bakas ng takot at pagnanasa, malayo sa imahe ng tapat na assistant at buntis na karelasyon ni Marcos. Sino ang lalaking ito? At kung talagang nagdadalang tao si Celine, bakit siya nakikipagkita sa isang estranghero sa ganitong oras at paraan? Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Mira. At ang amoy ng panibagong kataksilan ay mas matapang pa sa kape sa kanyang harapan. Ang akala ni Marcos na siya ang naglalaro sa tadhana. Hindi niya alam na siya na pala ang pinaglalaruan. Ang sementeryo sa dulo ng Intramuros ay nababalot ng isang mapayapa, ngunit malungkot na katahimikan, habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Ang amoy ng basang lupa at ang malalamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap kay Mirelda habang nakatayo siya sa harap ng isang marangyang himlayan na yari sa puting marmol. Nakaukit doon sa gintong mga titik ang pangalang Ruth Montesillo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mira ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi kailanman naibigay sa kanya ng mga Vergara
sa loob ng maraming taon ng pagsisilbi. Sa tabi niya, si Attorney Leandro Javier ay tila isang anino na nagbabantay. Ang kanyang anyo ay puno ng paggalang sa namayapa. Inabot ni Leandro ang isang luma at naninilaw na folder na tila itinatago ang mga lihim ng nakaraan. Mirelda, ang iyong lola ay hindi ka kailanman kinalimunan. Ang akala mo ay namatay ang iyong ina dahil sa kahirapan, ngunit ang totoo ay may mga kamay na pilit na humarang upang hindi kayo magkita. Habang binubuklat ni Mira ang mga dokumento, ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang isang lumang record ng ospital kung saan pinalabas na pumanaw na ang sanggol ng kanyang ina. Ang sanggol na walang iba kundi siya. Isang pirma ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga pekeng dokumentong yon. Ang pirma ni Doña Severina Vergara. Napahawak si Mira sa gilid ng marmol upang hindi matumba. Ang akala niyang utang na loob dahil sa pagbabayad ng hospital bills ng kanyang ina ay isa palang malaking pagpapakitang tao upang pagtakpan ang krimen ng pagnanakaw sa kanyang pagkakakilanlan. Ginamit ni Doña Severina ang pagkakataong iyon upang kontrolin ang iyong ina. At pagkatapos ay ikaw, dahil alam niyang ikaw ang susi sa kayamanan ng mga Montesillo. Ang paliwanag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinanatili ka nilang mahirap at sunod-sunuran upang hindi mo kailanman mahanap ang iyong lola. Ang bawat pagmamaliit nila sa iyo ay isang paraan para sirain ang iyong tiwala sa sarili. Sa pinakailalim ng folder, may isang liham na nakatiklop ng maayos. Ang papel nito ay tila marupok na dahil sa katandaan. Nang buksan ito ni Mira, ang sulat kamay ay tila nagmamadali, ngunit puno ng damdamin. Ito ay sulat ni Ruth para sa kanyang anak, ang ina ni Mira. Ngunit ang huling bahagi ng liham ang nagpapatigil sa mundo ni Mira. Nakasaad doon na ang pamilya Vergara ay matagal nang nakabaon sa utang sa mga Montesillo, hindi lamang sa pera, kundi sa isang utang na buhay na nauugnay sa isang madilim na insidente sa dagat noong nakaraang dekada. Nanginginig ang mga daliri ni Mira habang binabasa ang mga huling salita. Huwag kang magtitiwala sa mga Vergara dahil ang kanilang pag-ibig ay parang anay na kumakain sa pundasyon ng iyong buhay. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkawalay at sila rin ang dahilan kung bakit ang iyong ama ay hindi na nakabalik. Isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Mira habang ang dilim ay tuluyan ng bumabalot sa sementeryo. Kung ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan at ang pamilyang Vergara ang pumatay sa kanyang pagkakataong makasama ang tunay na pamilya. Anong uri ng pagtuos ang sapat para sa isang buhay na ninakaw? Ang bawat piraso ng papel na hawak ni Mirelda ay tila isang matalim na sandata na unti-unting pumuputol sa mga ugat ng kapangyarihan ng pamilya Vergara. Sa tulong ni Attorney Leandro, dahan-dahan niyang sinimulan ang pagbili sa mga utang ng Vergara Group sa pamamagitan ng mga dummy companies ng Montesillo Holdings, habang ang mundo ni na Marcos at Doña Severina ay abala sa pagpapanatili ng kanilang marangyang harapan. Hindi nila alam na ang bawat pader ng kanilang mansyon ay unti-unti nang nagiging pag-aari ng babaeng dati ay itinuturing lamang nilang alila. Ang pakiramdam ng kontrol na ito ay hindi nagbibigay kay Mira ng kagalakan, kundi isang malamig na katarungan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang hapon, nagpa siya si Mira na bumalik sa mansyon ng mga Vergara upang kunin ang kanyang huling mga gamit, kabilang na ang lumang makina sa pananahi na minana pa niya sa kanyang ina. Doon, sa hardin na dati ay pinupuno niya ng pag-aalaga, nakatagpo niya si Celine. Ang babae ay nakaupo sa isang ratan na duyan. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila nagmamalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding pagkabalisa. Ang bawat pagduyan ng upuan ay lumilikha ng isang mabigat na ritual
Sa gitna ng init ng araw, Ate Mira, hindi ka pa rin ba tumitigil sa pananabutahe sa amin? Akala mo ba ay mananalo ka dahil lang sa swerteng mana na yan? Ang mapanguyam na bungad ni Celine, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Marcos loves me. At ang batang ito, ang magiging sentro ng pamilyang ito. Wala kang lugar dito. Noon man o ngayon, tinitigan siya ni Mira ng may halong awa at katigasan. Alam mo, Celine, ang kasinungalingan ay parang isang bahay na yari sa baraha. Isang ihip lang, guguho ang lahat. Nakita kita nung isang gabi sa bar sa Makati. Sino ang lalaking kasama mo na tila pamilyar na pamilyar sa iyong mga haplos? Ang boykan ng paligid ay tila tumigil. Ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang background sa tensyong namumuo sa pagitan ng dalawa. Ang mukha ni Celine ay biglang nawalan ng kulay, ang kanyang labi ay nanginig, at tila hindi makahanap ng mga salitang isasagot. Huwag mong subukang takutin ako. Ang nanggagalaiting sigaw ni Celine, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na maikukubli. Sa sandaling iyon, isang madilim na plano ang nabuo sa isipan ng katipan ni Marcos. Alam niyang kapag nalaman ni Marcos ang katotohanan tungkol sa kanyang mga lihim na pakikipagkita, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kailangan niyang kumilos nang mabilis. Kailangang siya ang maunang magpabagsak kay Mira bago pa man ito tuluyang magsalita. Nang makaalis si Mira, mabilis na pumasok si Celine sa loob ng bahay at tinawag si Marcos sa isang boses na puno ng pekeng sakit at pag-iyak. Marcos, ang asawa mo! Sinaktan niya ako. Sinugod niya ako sa hardin at pinagbantaan ang buhay ng anak natin. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para mawala ang batang ito dahil sa inggit niya. Ang bawat hagulgol ni Celine ay tila isang maingat na inihandang palabas, isang lason na dahan-dahang itinatamin sa isipan ni Marcos upang magalit ito ng husto kay Mira. Habang pinapanood ni Celine ang namumulang mukha ni Marcos dahil sa galit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa likod ng kanyang mga palad. Isang aksidente ang kailangang mangyari, isang trahedya na isisisi niya sa presensya ni Mirelda upang tuluyan na itong maalis sa landas nila. Ngunit ang hindi alam ni Selene, ang bawat hakbang niya ay binabantayan na rin ng mga mata ni Leandro mula sa malayo. Sino ang unang mahuhulog sa sariling patibong na kanyang inihanda? Ikaw ay inaaresto sa salang estafa at falsification of public documents. Mirelda de la Cruz, huwag ka nang magtangkang lumaban pa. Ang malamig na tinig ng pulis ay tila isang balumbon ng yelo na ibinuhos sa batok ni Mirelda. Sa likod ng mga unipormadong lalaki, nakatayo si Doña Severina. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapanuring ngiti na tila isang maninila na sa wakas ay na-corner ang kanyang biktima. Hawak ni Mira sa kanyang mga kamay ang isang lumang panyo ng kanyang ina na kasalukuyan niyang tinataltalan ng bagong burda, isang payak na gawaing nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, na ngayon ay marahas na binura ng presensya ng mga taong nais siyang ibalik sa putik. Akala mo ba ay ganoon na lamang kadaling nakawin ang pangalan ng mga Montisilio, Mirelda? You are a fraud. Isang hamak na labandera na nangarap maging prinsesa sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Ang mariing wika ni Doña Severina, ang kanyang boses ay puno ng puot at pag-uyam. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na nagpapatunog sa katahimikan ng maliit na apartment. Naramdaman ni Mira ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit sa halip na bumigay, mas lalo niyang itinuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling malinaw. Naaalala ang bawat babala ni Attorney Leandro. Dahan-dahang ibinaba ni Mira ang kanyang panyo sa mesa. Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging peke, Doña Severina. Kung ang pagpunta ko sa istasyon ng pulisya ang kailangan upang patunayan ang inyong mga kasinungalingan, malugod akong sasama.
Mahinahon niyang sagot sa wikang Taglish. Isang katatagan na halatang hindi inaasahan ng matandang babae. Habang kinukuha ng pulis ang kanyang mga gamit, mabilis na dinampot ni Mira ang isang itim na folder na laging nakahanda sa tabi ng kanyang pintuan. Isang folder na naglalaman ng orihinal na DNA test results at ang sertipikadong kopya ng huling habilin ni Ruth Montesillo. Sa loob ng istasyon ng pulisya, ang amoy ng lumang papel at sigarilyo ay nagbibigay ng isang mapanglaw na atmosfera. Habang sinusuri ng investigador ang mga dokumentong inilatag ni Mira, ang mukha ni Doña Severina ay unti-unting nagbabago mula sa tagumpay patungo sa matinding kalituhan. Ang bawat pirasong iniharap ni Mira ay may kalakip na selyo ng korte at pirma ng mga kagalang-galang na saksi. Ang balintataw ng matandang babae ay nanginginig habang napagtatanto niyang ang kanyang planong bukong o paninirang puri ay tila isang palasong bumabalik sa kanyang sariling dibdib. Samantala, sa labas ng lungsod, tinatahak ni Attorney Leandro Javier ang isang madilim at liblib na kalsada patungo sa Batangas upang makipagkita sa isang dating nurse na nakakaalam sa lihim ng pagsilang ni Mira. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga headlight ng kanyang sasakyan na humahati sa kadiliman. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Ang marahas na pag-apak ni Leandro sa preno ay lumikha ng isang mahabang kiskisan ng goma sa aspalto na nag-iwan ng isang maitim na bakas at amoy ng sunog na goma sa hangin. Bumaba ang tatlong lalaking nakamaskara mula sa itim na sasakyan. Bago pa man makahingi ng saklolo si Leandro, isang matigas na bagay ang marahas na tumama sa bintana ng kanyang sasakyan na nagresulta sa pagkakabasag ng kristal na tila mga butil ng ulan na nagkalat sa loob. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding takot habang hinihila siya palabas ng mga hindi kilalang tao. Ang huling narinig niya ay ang marahas na pagtama ng metal sa semento at ang sariling mabigat na paghinga bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Sa loob ng istasyon ng pulisya, kinuha ni Mira ang kanyang telepono upang tawagan si Leandro at ibalita ang kanyang kalagayan. Ngunit sa bawat ring ng telepono, ang tanging sumasagot ay ang isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumagapang sa likod ni Mira. Kung ang tanging taong nakakaalam sa kanyang buong katotohanan ay hindi na sumasagot, sapat na ba ang mga papel na hawak niya upang iligtas siya mula sa kuko ng mga bergara o ito na ang simula ng isang mas madilim na trahedya? Ang katahimikan ng gabi sa loob ng istasyon ng pulisya ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Mirelda. Habang binabasa ng investigador ang huling pahina ng mga dokumentong dala ni Mira, ang bawat segundo ay tila isang patak ng tubig na bumabaon sa kanyang kamalayan. Ang mapang-uyam na mukha ni Doña Severina ay unti-unting nababaklas, pinalitan ng isang anyo ng matinding pangamba na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mamahaling alahas. Malinaw ang lahat, Doña Severina. Ang mga dokumentong iniharap ni Mirelda de la Cruz ay sertipikado ng korte at ng Bureau of Lands. Ang inyong reklamo ay walang basihan at maaring ituring na malicious prosecution. Ang formal na pahayag ng opisyal na tila isang kulog sa pandinig ng matanda. Napahawak si Severina sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, habang ang kanyang tranghat ay naglalabas ng mahinang tunog ng pag-uumpugan ng mga butil sa gitna ng tensyon. Sa unang pagkakataon, ang kapangyarihan ng mga bergara ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin sa harap ng katotohanan. Pinalaya si Mira, ngunit ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng kagalakan. Ang bawat pagtawag niya sa telepono ni Attorney Leandro Javier ay nauuwi lamang sa isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Isang malalim na takot na mas matalas pa sa anumang pang-uuyam ni Severina ang dahan-dahang bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman
ang kinalalagyan ng lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na ospital sa gilid ng kalsada sa Batangas matapos makatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamp ay nagbigay ng isang malungkot na anyo sa pasilyo. Doon, sa loob ng isang payak na silid, nakita niya si Leandro. Ang kanyang ulo ay balot ng puting benda at may mga pasa sa kanyang mukha na tila mga bakas ng isang marahas na pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang bawat paghinga niya ay mabagal at tila pinagsisikapan. Dahan-dahang lumapit si Mira. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng marupok na kristal. Inabot niya ang kamay ni Leandro, ang kamay na laging handang tumulong sa kanya na ngayon ay malamig at mahina. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Mira patungo sa palad ng abogado. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang mana o para sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ang kanyang pagmamahal kay Leandro na matagal niyang itinago sa likod ng takot at pag-aalinlangan ay biglang nag-alab ng may tinding hindi niya maipaliwanag. Naramdaman ni Mira ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Leandro. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. At sa gitna ng kalabuan, ang mukha ni Mira ang unang bagay na kanyang hinanap. Mira, okay ka lang ba? Ang mga papel, naitago mo ba? Ang pabulong na tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na himig sa gitna ng katahimikan. Hindi na nakapagsalita si Mira. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito. Tila ba ipinapangako sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang masaktan pa ang lalaking ito. Habang nagbabantay si Mira sa tabi ng kama ni Leandro, isang nurse ang pumasok at iniabot sa kanya ang isang makintab na sobrang ginto na iniwan daw sa information desk para sa kanya. Nang buksan ito ni Mira, ang bango ng mamahaling pabango ni Celine ay agad na nanunuot sa kanyang ilong. Ito ay isang paanyaya para sa grand engagement party ni na Marcos at Celine na gaganapin sa susunod na linggo sa pinakasikat na hotel sa Maynila. Isang matigas na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Mira habang binabasa ang bawat titik sa paanyaya. Ang akala ni na Marcos at Doña Severina ay tapos na ang laban dahil nasaktan nila ang kanyang kaisa-isang kakampi. Hindi nila alam na ang sugat na idinulot nila kay Leandro ang magsisilbing mitya ng isang apoy na hinding-hindi nila mapapatay. Hanggang kailan mo kayang ipagdiwang ang isang kasinungalingan bago ito tuluyang sumabog sa iyong sariling harapan? Hindi lang ito para sa kayamanan, sister. Para ito sa dangal ng aking ina na kanilang ninakaw at sa bawat patak ng luha na ibinuhos ko sa loob ng mansyong yon habang nakayuko at walang boses. Ang boses ni Mirelda ay mahinahon ngunit may talim ng isang bagong hasang kumpit habang nakaupo siya sa tapat ni Sister Amparo sa loob ng payak na kusina ng parokya. Sa harap nila ay 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng sinangag at tuyo na inihahanda para sa mga bata sa kalsada. Ang payapang atmosfera ng kumbento ay tila isang malayo at ligtas na isla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang buhay. Napatingin si Mira sa kanyang mga kamay na ngayon ay wala ng bakas ng sabon o dumi mula sa paglalaba. Ngunit ang mga alaala ng bawat insulto ni Doña Severina ay tila nakatatak pa rin sa kanyang balat. Ang katarungan, Mira, ay hindi isang laso na dahan-dahang pumapatay, kundi isang gamot na nagpapagaling sa sugatang lipunan. Ang malumanay na tugon ni Sister Amparo habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng babae. Huwag mong hayaang lamunin ng puot ang iyong puso, anak. Gawin mo ito dahil iyon ang nararapat, hindi dahil gusto mong makitang nagdurusa ang iba. Tumango si Mira. Dama ang init ng payo ng madre na tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa.
Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Bumalik si Mira sa tabi ni Attorney Leandro sa ospital, dala ang isang lumang makinilya at ang kanyang determinasyon. Habang dahan-dahang bumabalik ang lakas ng abogado, ibinigay nito sa kanya ang isang huling piraso ng puzzle na matagal na nilang hinahanap. Ito ay isang itim na envelope na nagmula sa isang pribadong laboratorio sa labas ng lungsod. Ang bawat paghinga ni Mira ay naging mabigat habang dahan-dahan niyang binubuksan ang selyo. Ang tunog ng pagpunit sa papel ay tila bumasag sa katahimikan ng silid ng ospital na nag-iiwan ng isang kakaibang tensyon sa hangin. Nang mabasa ni Mira ang nilalaman ng dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang papel ay dahan-dahang nalukot sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang resulta ng DNA test na kinuha ni Leandro nang palihim mula sa mga pinagkainan ni Selene at Marcos ay naroon. Ang bawat titik at numero sa pahina ay tila nagsasagawa ng isang marahas na sayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang hinala na nabuo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang buwan. Hindi ito maari. Ang pabulong na wika ni Mira, ang kanyang boses, ay tila isang gasgas na himig sa gitna ng katahimikan. Ang batang dinadala ni Celine, ang batang gagamitin nila upang selyuhan ang kanilang kapangyarihan at itaboy ako ng tuluyan, ay hindi kay Marcos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang natutulog na si Leandro. Ang pamilyang Vergara ay nakahanda ng magdiwang sa isang piging na ang pundasyon ay isang napakalaking kasinungalingan at siya ang tanging nakakaalam ng katotohanang gigiba sa kanilang lahat. Ang engagement party ni na Marcos at Selene sa susunod na gabi ay hindi na lamang isang pagtitipon ng mga elite sa Maynila. Para kay Mira, ito ang magiging huling hapunan ng mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakita niya ang isang bagong babae. Isang Montecillo na handang sunugin ang bawat kasinungalingan ng mga Vergara gamit ang apoy ng katotohanan. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang dahan-dahan niyang itinatago ang DNA result sa kanyang bag. Kapag nalaman ni Marcos na ang tanging dahilan ng kanyang pagpapakasal sa ahas na si Celine ay isang malaking panlilinlang, kaninong paa ang susunod niyang huhugasan gamit ang kanyang sariling mga luha ng pagsisisi ngayong gabi. Sa harap ninyong lahat, tuluyan na nating ibabaon ang anino ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi maging pabigat sa aming angkan. Sa wakas, ang pamilya Vergara ay malinis na mula sa mantsa ng nakaraan. Ang tinig ni Doña Severina ay umalingaw-ngaw sa marangyang ballroom ng Manila Hotel, puno ng pagmamayabang at lason. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na terno na yari sa pinakamahal na sutla, habang sa tabi niya ay sina Marcos at Celine na tila mga hari at reyna ng gabi. Ang bawat kislap ng mga chandelier sa kisame ay tila nanunuya sa kahirapang pinagdaanan ni Mirelda sa loob ng 3 taon. Ang amoy ng mamahaling wine at ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa hanging puno ng pagkukunwari. Ngunit ang katahimikan ng mga panauhin ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang bawat mata ay lumingon sa direksyon ng liwanag. Doon, nakatayo si Mirelda. Hindi na siya ang babaeng may magaspang na kamay at nakayukong ulo. Suot niya ang isang eleganteng kulay hating gabi na gown na bordado ng gintong mga sinulid. Mga tahi na siya mismo ang gumawa. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningning na mas matindi pa sa anumang hiyas sa loob ng silid. Ang akala ninyo ay tapos na ang palabas, Doña Severina? Ang mahinahon ngunit mariing wika ni Mira habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig
ay tila isang maingat na hakbang ng isang reynang binabawi ang kanyang trono. Nandito ako, hindi bilang inyong dating alila, kundi bilang bagong may-ari ng bawat pader, bawat upuan, at maging ng lupang kinatatayuan ninyo ngayon. Isang mabilis na pagpindot sa remote control ang ginawa ni Mira at ang malaking screen sa likod ni na Marcos ay biglang nagliwanag. Ang mga panauhin ay sabay-sabay na napasinghap. Hindi ang mga larawan ng pag-iibigan ni na Marcos at Selene ang lumitaw, kundi ang malinaw na video ng ritual ng paghuhugas ng paa. Nakita ng lahat ang pagluhod ni Mira, ang pang-uuyam ni Selene, at ang malamig na pagtalikod ni Marcos. Ang bawat hagulgol ni Mira sa video na walang tunog ay tila isang malakas na sigaw na dumudurog sa dignidad ng mga Vergara sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Ito ba ang kalinisang sinasabi ninyo, Mama? Tanong ni Mira, ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan habang nakatingin kay Severina na ngayon ay tila nawalan ng hininga. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglalantad ng inyong mga tunay na anyo. At para sa iyo, Marcos, akala mo ba ay ikaw ang huling nagwagi sa pagpili sa babaeng ito? Inilabas ni Mira ang DNA result mula sa kanyang bag at itinaas ito upang makita ng lahat. Ang puting papel ay tila isang bandila ng digmaan sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Ang batang ipinagmamalaki ninyo, ang batang ginamit ninyong dahilan upang yurakan ang aking pagkatao, ay hindi sa iyo, Marcos. Tinanggap mo ang isang ahas sa iyong kama, at ngayon, ang ahas na yan ang uubos sa huling huta ng iyong dangal. Ang mukha ni Marcos ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang lumalayo kay Selene. Ang kaguluhan sa loob ng ballroom ay tila isang bagyong hindi na mapipigilan. Habang ang lahat ay nagsisigawan at ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mga Vergara. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa sahig ang bumasag sa eksena. Si Doña Severina, ang babaeng buong buhay na sumamba sa kanyang pangalan, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang mismong posisyong ipinaranas niya kay Mirelda sa loob ng maraming taon. Isang katanungan ang naiwan sa puso ng bawat nakasaksi. Kapag ang lahat ng dumi ng iyong nakaraan ay dumanak sa gitna ng iyong pinakamarangyang pagdiriwang, meron pa bang halaga ang gintong iyong suot? O ito na ang simula ng iyong tuluyang pagkaabo? Marcos Vergara, inaaresto ka sa salang large-scale estafa at falsification of commercial documents. Sumama ka sa amin ng matiwasay. Ang tinig ng mga alagad ng batas ay tila isang malakas na hatol na tumapos sa ingay ng nagkakagulong mga panauhin. Sa gitna ng ballroom na kanina ay puno ng rangya. Ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay humahalipaw sa mga kristal na dekorasyon na nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa buong paligid. Ang bawat pag-ikot ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Marcos ay lumikha ng isang malamig at pinal na tunog na tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Nakatayo si Mirelda sa gitna ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay dumating na. Tinitigan niya si Marcos, ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, na ngayon ay tila isang maliit at basang sisiw na nanginginig sa takot. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Marcos ay sumasalamin sa kanyang pagbagsak. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana. Ang tanging natira ay isang kriminal na nahuli sa sarili niyang bitag. Mira, please huwag mo itong gawin. I'll pay you back. Aayusin natin ang lahat. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon at pait. Ngunit bago pa man makasagot si Mira, isang marahas na tulak ang nanggaling kay Celine. Huwag mo kaming isali rito, Marcos. Wala akong alam sa mga pagnanakaw mo sa kumpanya. Niloko mo rin ako. Pinaniwala mo akong mahal mo ako para lang makuha ang pera ng pamilya ko.
Ang sigaw ni Celine ay tila isang kanta ng pagkakanulo. Ang babaeng kanina lang ay nakadikit sa kanyang braso, ay ngayon ay tila isang maninila na handang itulak si Marcos sa bangin upang iligtas ang sariling balat. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang sampal sa mukha ni Marcos na nagpapakita kung gaano kababaw ang pundasyon ng kanilang kataksilan. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Severina sa sahig. Ang kanyang mamahaling terno ay nakalatag sa maruming marmol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi matanggap na ang pangalang Vergara na kanyang iningatan sa loob ng maraming dekada ay naging isang malaking mantsa sa kasaysayan ng Intramuros. Dahan-dahang lumapit si Mira sa kanyang biyenan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nang insulto. Sa halip, inilapag niya ang isang puting papel sa kandungan ng matanda, isang foreclosure notice para sa kanilang mansyon. Ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin ay bayad na, Doña Severina. Binayaran ko yon ng aking mga luha, ng aking pagkatao, at ngayon, pati na ng inyong tahanan. Ang mahinahon, ngunit mariing wika ni Mira. Ang bawat salita niya ay tila isang huling pako sa kabaong ng ambisyon ng mga Vergara. Hindi ako ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa inyong sarili nang piliin ninyong itayo ang inyong dangal sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Habang hinihila ng mga pulis si Marcos palabas, ang bawat hakbang nito ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng pagsisisi. Ang mga flash ng kamera ng mga reporters sa labas ay tila mga kidlat na tumatama sa mga guho ng isang imperyo. Naiwan si Mira sa gitna ng tahimik na ballroom. Ang amoy ng mga lantang bulaklak ay nagpapaalala sa kanya na tapos na ang gabi ng paghihirap. Isang katanungan ang naiwan sa hangin habang pinapanood ni Mira ang huling sasakyan ng pulis na lumalayo. Sa gitna ng pagkawasak ng mga higanting pilit siyang tinapak-tapakan. Sapat na ba ang katarungang ito upang hilumin ang mga sugat na iniwan nila sa kanyang kaluluwa? O mayroon pang natitirang bahagi ng kanyang puso na pilit na humahanap ng tunay na kapayapaan? Ang mansyon ng mga Vergara, na dati ay tila isang malaking kulungan na nababalot ng ginto at kasinungalingan, ngayon ay nakatayo ng tahimik sa ilalim ng dapit hapon. Wala na ang mga marangyang sasakyan sa garahe at wala na rin ang matinis na boses ni Doña Severina na nag-uutos sa bawat sulok. Ang bawat hakbang ni Mirelda sa loob ng mga pasilyong ito ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang malalim na kapayapaan na tila isang banayad na agos ng tubig na naglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, tila mga anino ng nakaraan na dahan-dahan nang naglalaho sa kanyang alaala. Dinala ni Mira ang isang maliit na kahon sa gitna ng hardin, kung saan ang mga halamang sampagwita ay muling nagsisimulang mamukadkad matapos ang mahabang panahon ng pagpapabayaan. Sa loob ng kahon ay ang mga lumang basahan, ang mga maruming apron na suot niya sa paglalaba, at ang telang ginamit niya sa mapait na ritual ng paghuhugas ng paa. Kinuha niya ang isang mitsa at dahan-dahang sinilaban ang mga gamit na ito. Ang bawat dila ng apoy na kumakain sa tela ay tila sumasagisag sa pagtunaw ng bawat sakit, bawat insulto, at bawat patak ng luha na ibinuhos niya sa loob ng 3 taon. Ang usok na pumapaitaas sa langit ay nagdala ng huling hininga ng kanyang pagiging martir. Tapos na, Mira. Wala nang makakasakit sa iyo rito. Ang malumanay na boses ni Attorney Leandro Javier ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo ang lalaki sa kanyang likuran. Ang kanyang tindig ay puno ng suporta at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang paghangang hindi kailanman naramdaman ni Mira mula kay Marcos. Lumapit si Leandro at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Mira. Isang haplos na hindi nagmamay-ari, kundi nagpapahalaga. Leandro, I want this place to be different. Gusto ko, dito matututo ang mga babaeng katulad ko na hindi na kailangang yumuko para lang mabuhay. Ang wika ni Mira sa wikang Taglish, ang kanyang mga mata
ay nakatitig sa apoy. Ipapangalan ko itong Montecillo Attor for Women. Magiging paaralan ito ng pagtatahi, pagbuborda, at logistics. Ang mga bagay na nagbigay sa akin ng lakas nang akala ko ay wala na akong halaga. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi napilit, kundi puno ng pag-asa at bagong layunin. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang isang bagong bordadong panyo mula sa kanyang bulsa. Doon, sa gitna ng puting tela, ay nakaborda ang isang maliit na ibon na lumilipad palabas ng isang bukas na hawla. Inabot niya ito kay Leandro. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo na nagresulta sa isang kakaibang kilig na tila isang mahinang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ito ay hindi ang marahas at mapanirang bugso ng damdamin na naramdaman niya noon, kundi isang matalino at mapayapang pag-ibig na handang maghintay at mag-alaga. Habang naglalakad silang dalawa palabas ng gate ng mansyon, muling lumingon si Mira sa malaking gusali. Hindi na niya nakikita ang lugar ng kanyang kahihiyan, kundi ang pundasyon ng kanyang hinaharap. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang maliit na alaala ng kanyang lola na si Ruth ang pumasok sa kanyang isipan, isang huling payo sa liham na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Bakit sinabi ng kanyang lola na ang tunay na mana ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa, kundi sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng pinakapuso ng mansyong ito? Isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin habang ang araw ay tuluyan nang lumulubog sa likod ng mga pader ng Intramuros. Sa likod ng bawat tagumpay at bawat paghilom, meron pa bang huling lihim na naghihintay na mabuksan? Isang lihim na maaring maging mitya ng panibagong buhay o muling magbukas ng mga pintuan ng nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tahi ng karayom na dahan-dahang bumuo sa isang magandang larawan ng panibagong simula. Ang araw sa Intramuros ay nagniningning ng may kakaibang lambot, tumatama sa mga luma at matatag na pader na nakasaksi sa bawat patak ng luha at bawat tagumpay ni Mirelda. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng pagkaalipin at kahihiyan, ay binuksan na ang mga malalaking pinto nito para sa lahat. Ngunit ngayon, hindi na ito ang tahanan ng mga Vergara. Ito na ang Montecillo Center for Women. Sa loob ng malawak na silid na dati ay ginagamit para sa mga mapanlinlang na pagtitipon. Maririnig ang ritmikong galaw ng mga makina sa pananahi. Ang tunog ng mga tela na dumadaloy sa ilalim ng mga karayom ay tila isang bagong awit ng kalayaan. Ang mga babaeng dati ay nakayuko at walang boses, katulad ni Mira noon, ay abala ngayon sa paglikha ng mga dekalidad na borda na ibinebenta na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng sampagita sa bawat sulok ay nagbibigay ng isang atmosfera ng tunay na tahanan. Nakatayo si Mira sa balkonahe, tinitingnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa matatapang na kemikal ng paglalaba, ngunit ang mga kalyo sa kanyang mga daliri ay nananatili, isang marangal na paalala ng kanyang pinagmulan. Sa kanyang tabi, lumapit si Sister Amparo at Attorney Leandro. Ang 2 taong naging anghel sa kanyang madilim na gabi ay kapwa nakangiti habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang pagsisikap. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Mira? Ang malumanay na tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na himig na nagbibigay ng init sa puso ni Mira. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Mira at sa pagkakataong ito, hindi binawi ng babae ang kanyang kamay. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak, isang tahimik na pagtanggap sa isang pag-ibig na binuo sa respeto at paghilom. Higit pa sa kapayapaan ni Leandro, nahanap ko ang aking sarili, tugon ni Mira sa wikang Taglish, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa asul na langit. Ang balita tungkol sa mga Vergara ay paminsan-minsang dumarating sa kanya. Si Marcos na nagdurusa sa loob ng rehas at si Doña Severina na nabubuhay na lamang sa mga anino
ng kanyang nakaraang karangyaan sa isang maliit na bahay sa probinsya. Hindi naramdaman ni Mira ang galit o katuwaan sa kanilang pagbagsak. Ang patawad na ibinigay niya ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso na lumaya mula sa bigat ng puot. Ang huling lihim na iniwan ni Ruth Montesillo ay hindi ginto o alahas. Natagpuan ni Mira sa ilalim ng pundasyon ng mansyon ng isang lumang baul na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa ng mga magsasaka at manggagawa na inagaw ng mga Vergara. Ang tunay na mana ay ang pagkakataong ibalik ang katarungan sa mga nangangailangan. Iyon ang huling tahi na nagkumpuni sa dangal ng pamilya Montesillo. Ang buhay ni Mirelda de la Cruz ay isang paalala na ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena at ang hiya ay hindi dapat maging hadlang sa katotohanan. Ang bawat babaeng dumadaan sa gitna ng unos ay maaring muling bumangon, hindi bilang biktima, kundi bilang isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa iba. Sa huling sulyap ni Mira sa araw na lumulubog, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isa lamang panimula ng isang habambuhay na paglalakbay patungo sa liwanag at tunay na pagmamahal.